So mga bagay na kailangan mong tandaan upang palagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki. Tandaan nyo mga kamamay, sa isang relasyon kapag ka ikaw ang palaging hinahanap-hanap ng isang lalaki, ibig sabihin, ikaw yung mas minamahal at yung lalaki ang mas nagmamahal. Alam ko, gustong-gusto nyo na mangyari ito. At paano nyo yan malalaman? Paano nyo yan makakamit? Siyempre, gawin mo ang mga tips na i-share ko sa video ito. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Simulan na natin ang ating topic ngayon. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong tandaan at gawin upang palagi kang hinanap-hanap or palagi kang hanap-hanapin ng isang lalaki? So number 1, subukan mong gawin ang mga hilig niya. Yes mga kamamay, alam nyo sa isang relasyon, kung kayo ay hindi nagkakasundo, meron kayong hindi pinagkakasunduan, malamang sa malamang, laging away ang resulta. Laging tampuhan ang magiging resulta. Kaya mga kamamay, bakit hindi mo subukan na ayunan, sang-ayunan at gawin ang mga bagay na hilig niya? Sigurado ako, kapag ka meron kayong pinagkakasunduan, especially kung yung hilig niya, sinusuportahan mo, malamang sa malamang, lagi kanyang mamahalin, lagi kanyang hahanapin. Sa mga oras na magkahiwalay kayo at ginawa niya yung isang bagay na parehas niyong ginagawang magkasama, mamimiss ka niya, maaalala ka niya, sasagi ka sa kanyang isipan at lagi kanyang hahanap-hanapin. Kaya mga kamamay, sinasabi ko to sa inyo para maging maganda at maayos ang flow ng inyong relasyon. Kayo palaging hahanapin ng isang lalaki. Kaya ang tips ko, number 1 sa inyo, gawin mo at suportahan mo ang mga hilig niya. So number 2, bigyan mo siya ng masasayang memories. Yes mga kamamay, huwag puro katoksikan ang ipakita mo sa kanya. Huwag puro kasamaan ang ipakita mo sa kanya. Kailangan kung gusto mo na hanap-hanapin kanya, magbigay ka ng investment pagdating sa inyong memories, sa inyong mga alaala. Para kapag ka siya ay lumayo, kapag ka kayo ay nagkahiwalay, maaalala niya at maiisip yung mga bagay-bagay na ginagawa niyong parehong magkasama. Yung mga bagay na masasaya kayong ginagawa na magkasama. Mag-invest kayo sa kung anumang ginagawa nyo ngayon. Yayain mo siyang lumabas. Yayain mo siyang mag-travel. Maging adventurous kayong dalawa. Para sa ganon, marami kayong maipon na memories na magkasama. Magagamit niya yan mga kamamay sa hinaharap. Para lagi kanyang hanap-hanapin. Para lagi kanyang mamiss. Okay? Tapos mag-ipon din kayo ng maraming pictures na magkasama. Ngumiti kayo. Okay, baka nga nagpicture kayo. Mga malungkot naman kayo. Kailangan ipakita nyo na masaya kayo. Bakit kamamay? Eh syempre, pag nakita niya na masaya kayo sa isang larawan, may isip niya na masaya kayo na magkasama ng time na yon. Mamimiss ka niya. Isipin niya kung kailan ulit mangyayari yon. Iisipin niya na kung kailan ulit kayo magkakasamang dalawa. Kaya mga kamamay, ang isang relasyong punong-puno ng adventure, punong-puno ng saya at ligaya, talagang ang hirap kalimutan ng ganyan. Ang hirap lumayo sa isa't isa kapag kaganyan. Kaya kung meron ganyan kayong istorya, may ganyan kayong pagyayari sa inyong buhay na palagi niyong binibigyan ng masayang memories ang isang lalaki, malamang sa malamang, lagi kanyang hahanap-hanapin. So mga kamamay, bago natin isundo, ituloy itong ating usapang ito. Kung nagugustuhan mo yung mga tips na isineshare ko sa inyo, just subscribe and syempre i-like na rin po ang video ito. Okay, thank you. So next, palagi kang magpaganda at mag-ayos ng iyong sarili. Yes, napakaganda nitong tips na to mga kamamay. Kung bakit noon niligawan kayo ng isang lalaki, kung bakit noon nakikipagbasag ulo pa siya dati para lamang maipagtanggol ka, para lamang makuha niya ang matamis mong oo, dahil sa kagandahan mo, dahil sa sarili mo, dahil inaalagaan mo yan. Pero bakit ngayon? Sabi mo nga sa akin, bigla na lang siyang nagbabago. Bigla na lang siyang hindi na nakakaroon ng oras sa akin. Bakit parang mas marami pang oras niya sa kanyang mga tropa at doon sa isa kong nakikitang nagchat-chat sa kanya, palagi siyang humingiti. So mga kamamay, sabi ko nga sa inyo, baka nakakalimutan nyo na po na alagaan, na ayusin, na pahalagahan ng inyong sarili.
Baka masyado na kayong nagiging busy sa mga bagay-bagay. Paano ka mamay? Syempre, may mga anak na naman kami. Syempre, may mga gawaing bahay na kailangang unahin. Oo, mga kamamay, nandiyan na yan. May mga anak kayo, mga busy na kayo, pero tandaan nyo, kapag ka iniwanan kayo ng isang lalaki, pwede bang maging dahilan yan? Okay? Pero kung inaayos nyo ang inyong sarili, saglit lang naman yan. Magpulbo kayo, magsuklay kayo, magpaganda kayo, magpamango kayo, magpa-sexy ulit kayo, magagamit nyo yan para maging matibay ang inyong relasyon. Kasi ang isang lalaki, kapag ka nakakita yan ng sexy, kapag ka nakakita yan ng maganda, ng bata, ng sariwa, talagang makakalimutan ka niya ng isang oras. Makakalimutan ka niya temporarily. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo palagi, mataas ang kompetisyon sa labas. Mataas ang kompetisyon pagdating sa trabaho. Kaya pag nakakita yan ng maganda, makakalimutan ka niya ng saglit. Makakalimutan ka niya ng isang oras. Kaya magpaganda ka, mag-ayos ka, para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi magkaroon ng dahilan kung bakit siya ay titingin sa iba. Parang isang lalaki ay hindi nagdadahilan. Okay? Nagdadahilan sa inyo na hindi daw muna makakauwi ng bahay, malilate. Okay? Kasi nga, mayroon daw overtime, mayroon daw silang meeting, pero ang totoo, nakuha na ng ibang atensyon niya. Pero ang totoo, medyo nauumay na siya sa iyo at gusto niya maiba naman ang kanyang makasama, kaya nalilate siya ng uwi. Pero kung ikaw ay nag-aayos, ikaw ay nagpapaganda, hindi ka masyadong matakaw, sigurado ako, ang bilis niyang umuwi ng bahay. Laging gusto kanyang makasama, ikaw agad yung kanyang gustong makita. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, magpaganda kayo, mag-ayos, mag-self-improve araw-araw. So next, maging mysterious ka pa rin sa kanya. Oo mga kamamay, huwag masyadong maging marites ha. Okay, hindi naman tinatanong. Hindi naman gustong malaman ng lalaki kung ano mang gusto niyang malaman sa iyo. Pero dahil sa masyado kang marites, lahat na lang ng buong istorya ng buhay mo, kinuwento mo na sa kanya. Which is hindi naman yung tama. Alam niyo mga kamamay, kapag masyado kayong madaldal, masyado kayong marites, nauumay ang isang lalaki, wala na siyang aabangan sa buhay mo. Sabihin ng iba dyan, kamamay, masama bang ipakilala ang sarili sa isang lalaki? Para sa ganun, tanggapin niya ako. Or hindi, di ba? Para maaga pa lang, alam niyo na kagad kung anong meron sa akin. Hindi naman masama na magpakilala sa kanya. Pero wag sosobra. Tandaan niyo mga kamamaya, hindi lahat ng sobra ay maganda. Baka kasi mamaya, kinuwento mo na eh. Baka kasi mamaya, para kayong nasa inuman. Sinabi mo na sinabi kung anong meron sa buhay mo, which is hindi yung tama. Kailangan dapat ang isang lalaki ay binibigyan natin ng excitement sa buhay natin, sa buhay nyo, para marami siyang abangan, para marami siyang malaman, at magugulat na lang siya na yung mga bagay-bagay na ginagawa mo in the near future is kaya mo palang gawin. So mas mahuhulog ang isang lalaki at mas magkakaroon pa siya ng excitement na mas kilalanin ka pa, na mas marami pang malaman sa buhay mo. Kaya maganda na maging mysterious ka pa rin pagdating sa kanya. And last, huwag ka palaging palaasa sa kanya. Sinasabi ko palagi ito sa inyong mga girls, hindi kesyo, hindi porke nasa bahay lang kayo, umaasa na lang palagi kayo sa isang lalaki. Huwag ganun mga kamamay. Yung tipong yung gagamitin mong panty liner, yung gagamitin mong shampoo sa pagligo, iniaasa mo pa rin sa kanya. Babe, pahingi naman akong pambili ng napkin. Babe, pahingi naman akong pambili ng shampoo. Huwag ganyan mga kamamay. Nakakapagod din kasi yung ganyan eh. Yung tipong ang sinasahod at sinusweldo ng lalaki is saktuhan lamang sa inyong mga pangangailangan, tapos hihingan mo pa ng pambili ng inyong mga luho-luho o kung ano pa man. Diba nakakapagod dyan? Hindi ka hanapin ng isang lalaki kung kayo ay palagi na lang umaasa sa kanya. Wala na kayong naiambag sa inyong relasyon kasi lahat na lamang ay iniasa mo sa isang lalaki. Nakakapagod po yan mga kamamay. Lahat na lamang ng bagay ay hiningi mo sa kanya. Bakit hindi mo subukan na maghanap ng trabaho? Bakit hindi mo subukan na maghanap ng sidelines? Kahit sideline lang dyan. Bakit hindi mo subukan na humingin ng mga extra income dyan sa online? Napakarami dyan. Okay? Mag-affiliate marketing kayo. Okay? Yung tipong magtitinda kayo online pero may commission kayo. Yan yung mga bagay na kailangan nyong gawin o hindi kayo dapat maging palaasa sa isang lalaki para kayo ay hanap-hanapin. Baka kasi mamaya, hindi na kayo kausapin ng mga yan. Bakit?
Kasi sa tuwing mag-uusap kayo, ang dami mong hinihingi, ang dami mong demand. Okay, hihingi ka ng pambayad sa parcel. Babe, hingi naman ako ng pambayad ng parcel. Babe, parating kasi akong parcel ngayon sa Shopee. Wala akong pambayad. Baka po pwede, pahiram naman ako ng 1,000. Di ba? Ang laki, 1,000 agad. Pero hindi mo iniisip kung ano yung hirap na ginawa ng isang lalaki bago niya makuha, kitain yung 1,000 pesos. Kaya bilang isang babae, kung gusto mo na palagi kang hanapin ng isang lalaki, gawin mo ang mga tips na ibinigay ko sa inyo ngayon. So yan lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang patuloy kang hanapin ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, mag-subscribe ka lang dito sa ating channel na to at i-like mo na rin ang video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo at sana ay maging effective sa inyo ang mga tips na itinuro ko. So paalam po.